Kayo dyan, kumuha pa kayo ng the best. Ang aming ICT officer is a licensed electrical civil engineer from UST, si Jake Monteberen. Andun siya, Jake. Siya po lahat ang gumagawa niyan. Siya ang aming main man pagdating sa ICT. And then ito po yung pet project ng aming mayor. Doon po ginagawa yan. Yan po yung aming buwak CEC. Yan po yung mga top student na hiner namin, yung mga top 5 sa Marinduque State College, saka sa ESTI, hiner po namin yan para maganda FB Camps. Yung pong FB Camps ay iba po ito sa CBMS. Mas kuwan po ito. Mas specific, family-based po ito. So lahat, ang gusto kasi ng mayor, gusto niya malaman ang sitwasyon ng bawat pamilya. Ang CBMS kasi household-based. Pero kasi po sa isang household, mga 3 family. So, meron po kami listahan ng mga pamilya sa 61 barangays namin at alam namin ang kanilang sitwasyon. Yun po, sa ngayon po, tapos na yung software, so nagkakandak na po ng encoding sa munisipyo. Ito bang plans and program, expansion of WAC CSA Eskwela, office space, ang gusto ng mayor, palakihin na uli yung WAC CSA namin para ma-accommodate, lalo na sa ALS. And then, acquisition additional desktop and laptops, kasi para maging mobile yung mga ALS teacher. Yung ALS teacher namin doon, ibibili po namin ng laptop sa munisipyo. And then, establish ang barangay CEC, kaya po namin sinabi ito, thank you sa NCC, bibigyan daw kami ng 4 na computer workstation. Baka madala na namin siguro ngayon. Ano po? Kasi doon na yung MOA eh. Para daw po sa barangay CEC namin sa barangay Balingbing. And then, sa ngayon po, next year po, magkasimula na kami ng WAC CSC partnership with TESDA for skills development. More on computer, basic computer use. Kaya gusto ni Mayor palakihin yung aming guwan. Kasi po, bibigyan namin ito ng free. Sabi nga kanina ng mga speakers natin, sabi ng UNESCO, ang edukasyon ay dapat ay libre. Sa amin po sa bayan ng Buwak, binibigay po namin ng libre yan, na walang bayad. Yung amin pong i-eskwela doon, nagagamit ng ALS, yun by fully air condition, sagot po lahat noon ang expenses ng munisipyo. And then, yung pong aming computer session, sinabi po na mayor na e-tracks para ma-purely computerized na yung Buwak CEC ang magiging core ng computerization ng buong munisipyo ng Buwak. So, ito po, sinasabi namin, investing in people is the most critical factor for economic and social development. So, sabi ka ni mayor, balanced budget. Kung gusto mo ng infra, huwag natin kalilimutan ang social, particularly health and education. And the provision of education and training for skill leaders to be better employment opportunity and productivity. Dahil na-experience po namin, yung po mga napapasok dito, nakakami pa trabaho. Kaya sabi na, you can help people find jobs and keep their jobs. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Davao City. Maraming salamat, Mr. Manrique. Maraming salamat din, Mayor. Bago tayo magpunta sa ating open forum, yung pong mga gustong magtanong dun sa ating 3 speakers ngayon, I would also like to announce na ito po, parang we want to see what we are offering at the UP Open University as something complementary or supplementary to what we have at the ALS. Yung pong mga nakakapasa dun sa ating A&E, na exam and nabibigyan natin ng certificate sa secondary school, pwede po silang kumuha ng exam sa UP Open University for the undergraduate program. Inire-recognize po ng UP Open University yung ating mga passers. So they will also be given the opportunity to study at UP. And then online din po ito. So yung pong mga nakakapasa na dun sa A&D natin na high school, yung mga ALS coordinators natin, you can inform your passers if they want to try taking the exam, admission exam at the UP Open University. We are offering now 3 undergraduate programs. One is the Associate in Arts program. We also have the Bachelor of Arts in Multimedia Studies. These are full bachelor's programs. And we also have the Bachelor
in education studies. So, online po ito kahit sila nagtatrabaho, kahit sila may ibang ginagawa, may mga pamilya, pwede po silang mag-aral sa Universidad ng Pilipinas online through the UP Open University. If you are interested, you can access our website www.upou.edu.ph. So, makikita nyo po lahat ng impormasyon doon. Okay, so ngayon, yung po mga gustong magtanong sa ating mga speakers. Tanong. Meron? Wala. Meron? Yes. Yes, ma'am. Good afternoon. Hello. Hello. Yes. Good afternoon, Dr. Mel. Yep. Thank you for giving me an opportunity to say something. I'm Lani Pavilando from Bicol University, Yes. Extension Director, and at the same time, the FITS Manager of Ginubatan FITS. I would just like to commend the Mayor of Boac. He said that he would not, what was his exact word, parang hindi daw siya dapat na nasa harap. No sir, congratulations because you are an epitome of a commendable local chief executive. May your tribe increase. Kasi po, just recently, about 2 weeks ago, there was a consultation of our all feed center in the Bicol region because we're about to be under the leadership of the ATI. Yes. Ililipat na ng Picard. So, the sentiments of the FITS managers, that's why they could not be successful because if it is not the priority of the local chief executive to assist the FITS center, hindi po talaga makagalaw. So, may mayor po sa amin, with malice towards none and charity for all yung sasabihin ko may mayor sa amin nagsabi, ba't patuturuan mo mag-computer yung mga farmers? Mga marginalized, yun na naman makukuha nila kung matuto sa computer. So if a local chief executive is very negative towards digital literacy, wala pong mangyayari talaga. So, yung mga kagaya nyo po, yun ang dapat iboto kasi proactive kayo. So, hindi ko kayo kinakampanya, Mayor, pero sana you could have given an opportunity to share your best practice to other local chief executives para nakikita nila na maganda po yung mga ganyan sa inyo na pro-development talaga. Saka I would like to congratulate po yung organizers dito sa KEC kasi palagi nila talagang binibigyan ng importansya yung mga mayor na nandito na kailangang ma-share yung kanilang mga support for the CEC kasi kung wala talaga silang support, wala pong mangyayari sa mga CECs natin. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Lani, next year, isama mo yung mayor mo. Okay. Other questions, comments, suggestions, recommendations from our fellow delegates? Meron pa po ba? Mga katanungan? Wala na? None? Suggestions from Dr. Beth. Naghahanap ulit siya ng microphone. Andito po sa harapan. Suggestion po sa lahat. Kasi bigla ko naalala kasi winner si Baby dun sa, di ba, 14,000 Swiss francs, di ba? 15. 15,000. Huwag mong kuhanin yung 1,000. May natago ka na kaagad. Tinatago ko yung 1,000. 15,000 Swiss francs na worth of equipment. Ang ano ko lang po dito, hindi lang yung makakatulong yung equipment, IT equipment na yon sa operation ng CEC, but also the fact na honor talaga yung awardee ka, di ba? So we are so happy na awardee siya. Now, on the part of the people in the audience, kung may maganda kayong ginawa, ipamalitan nyo. Yes. Kasi kung hindi nyo pinamamalita, wala hong makakaalam niyan. Okay? Malay nyo, baka naman mas marami kayo kesa dun sa
kesa doon kay baby na 600, ang nangyari, hindi nyo pinamalita. Huwag ho tayong masyadong obedient doon sa the left hand should not know what the right hand is doing. At this point na meron tayong mga multimedia, kailangan the left hand should know what the right hand is doing also. So ipamalita nyo yung good news kasi kailangan po natin ng maraming good news ngayon. Kaya I was so very happy na simula kanina pa ang pinag-uusapan natin good news. At sana sa mga good news na yan, talagang ma-inspire kayo at ma-inspire tayong lahat. Sabi ko nga, ang gagawin ko na lang kapag nag-retire ako, magko-consulting ako sa mga CECs para maging awardees sila. Huwag ko kayong papalakpak, may bayad ho yun. No, May joke. bayad po yung pagiging consultant niya. But what I'm really saying is, ipamalita natin yung mga magagandang bagay na ginagawa natin. Because I am so inspired, sa totoo lang po, nung nag-judge ako ng mga outstanding CECs at saka CEC managers, saludo po ako lahat sa kanila kasi sabi ko sa sarili ko, magagawa ko ba yung mga nagawa nila? Ang sagot ko sa sarili ko, hindi. Because they are all so passionate. So palakpakan ho natin kayong lahat kasi ang nangyayari ngayon na nakikita natin, nandito tayo because we are so passionate about the CEC. At katulad namin, naniniwala din kayo sa potential ng community center in terms of promoting inclusion sa ating growth and development. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Doc Beth, for that comment. And totoo po yung sinabi niya, yung pong nag-judge nung sa Excellence Awards natin, medyo nagkaroon pa po ng mahabang diskusyon ang mga yung mga members ng panel of judges. Talagang medyo nahirapan po kaming pumili kung sino talaga because everyone is worth the recognition. So wala na po bang tayong tanong? Kung wala na po, tatawagin ko po si Dr. Angelo Ramos para ibigay ang ating token of appreciation sa ating mga speakers for this afternoon. Una muna si Miss Baby Balbuena. Hindi talaga ako sanay na tawagin ka ng Linda. Talagang baby ka para sa akin. Isa sa aking Mayor and Mr. Manrique. Thank you.